Magandang araw po, Sir Blair. At sa lahat po ng inyong mga subscriber sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Matagal ko rin pong pinag-isipan kung dapat ko rin po bang isulat ang kwento kong ito dahil baka pagtawanan lang din ako gaya ng mga ginagawa ng mga kasamahan ko dito sa terminal. Ako po ay isang tricycle driver, isang hamak na tao na pinipilit lumaban ng patas sa buhay. Pero kahit nagsusumikap na, madalas pa rin akong ibaba o i-down ng kapwa ko. Dati, halos araw-araw ay kinukutya ako at pinagtatawanan ng aking mga katoda dahil sa aking kapansanan. Ang tawag pa nila sa akin ay eng-eng, nang ibig sabihin ay baliw o tanga. Bukod kasi sa ang isa kong paa, palagi nila akong nahuhuling tulala. Pero ang hindi nila alam, sa bawat pananahimik ko at sa pagtitig sa kawalan, may mga bagay akong nakikita na hindi nila nakikita. Bukas ang third eye ko at may kakayahan akong makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga karaniwang tao lang. Hindi ito alam ng mga katoda ko dahil wala akong pinagsabihan sa mga kakayahan ko. Ang lolo ko ang nagbigay ng kakayahang ito sa akin. Ang sabi niya ay gamitin ko ang aking kakayahan sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Hindi ako sumang-ayon sa sinabi niyang yon, lalo pa at wala akong tiwala sa sarili ko dahil sa aking kapansanan. Paano ba ako makapagliligtas ng tao kung ako mismo ay nahihirapan sa aking sakit? Pero ang sabi ni Lolo, magagamit ko daw ang kapansanan kong yon upang hindi agad matukoy ng mga kalaban kung ano ang aking kakayahan. Ang sabi kasi niya sa akin ay nakita niya ang aking kapalaran. Magiging bayani daw ako ng bayan namin. Hindi ko alam kung paano mangyayari yun, kaya nanahimik na lang ako ng matagal na panahon. Pero dumating ang pagkakataon na kailangan ko ng kumilos. Kailangan kong gamitin ang aking sikretong kakayahan para iligtas ang nag-iisang kaibigang tumanggap sa akin sa kabila ng aking kapansanan. Siya nga po pala. Ako po si Boyet. At ito ang aking kwento. Ma'am, sir, gusto niyo pong sa tricycle ko na lang po kayo sumakay? Jumong, ano naman ba yan? Ba't ka naman ang aagaw ng pasero? Pila ko to eh. Hindi naman sa nangaagaw ako ng pasahero, Brad. Kaso di ba, sabi mo kanina masama ang pakiramdam mo. Baka mamaya maaksidente ka na naman. Anong maaksidente? Kahit kailan, hindi pa ako naaksidente, no? Sus! Ma'am, sir, huwag kayong maniwala sa tricycle driver na to. Marami na nga pong naiatid sa ospital yan eh. Tingnan nyo, may sakit siya eh. Tumingin sa akin ang mag-asawang turista. Kitang-kita ko sa mga mata nila ang pag-aalinlangan habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Agad na humingi ng pasensya ang lalaki at sinabing doon na lamang sila sasakay kay Jumong. Natatakot daw kasi sila para sa kanilang kaligtasan, lalo na at ilang beses na daw pala akong naaksidente. Hindi po, ma'am, sir. Maayos naman po akong magmaneho eh. Abay, huwag po kayong maniwala sa magulang na yan. Sino tinatawag mong magulang, ha? Totoo naman may sakit ka, di ba? Pilay! Oo, pilay ako, Jumong. Pero hindi naman hadlang tong kapansanan ko sa pamamasada ko, ha. Ano ka ba naman? Lagi ka nalang ganito eh. Ma'am, sir, sige na po, balik na po kayo sa tricycle ko.
Maayos po ako magmaneho. Lisensyado po ako. Huwag kayong maniwala sa kanya, sir, ma'am. Ano lisensyado sinasabi mo? Baka lisensya sa mental ang meron ka. O ano, ma'am, sir, tara na. Huwag kayo dyan at siguradong sa puting liwanag kayo dadalhin yan. Bumaba ang mag-asawang matanda at sumakay sa tricycle ni Jumong. Agad kong iniharang ang aking katawan sa harap ng tricycle niya nang paandarin niya ito. Jumong, tama naman no. Biyahe ko to pila ko to. Maging tao ka naman, pambira. Patas lang tayo. Napatigil si Jumong sa pag-abante. Kasunod nito ay pinatay niya ang makina ng kanyang motor. Ang mga driver na nagtatawanan ay biglang nanahimik dahil hindi sila sanay na lumalaban ako. Nagulat sila sa ginawa ko. Ano ka mo? Ano sabi mo, Boyet? Pakiulit mo nga. Ang sabi ko tama na. Di naman porket ganito ako pwede mo na akong ganito yung palagi. Magkababaryo tayo Bakit kailangan mo akong apihin ng ganito? Dahan-dahang bumaba si Jumong sa tricycle at lumapit siya sa akin hanggang sa magdikit ang aming mga dibdib. Amoy na amoy ko ang baho ng kanyang hininga na amoy sigarilyo at alak. Dinuro niya ako sa aking noo. Sandali akong napaatras. Umalis ka nga sa daan, Boyet. Huwag mo akong harangan. Aalis ako. Yun ay kung ibabalik mo sa akin ng mga pasahero ko. Ayaw nga nila sa'yo Ang kulit mo Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Sila na nga mismo nagsabi. Natatakot sila sa'yo. Kaya umalis ka na dyan at ihahatid ko na sila. Naaabala na kami Hindi ako aalis dito. Ba't? Ang tigas din talaga ng kukote mo, no? Ano ba? Ginigising mo ba ang masamang dugo ko? Nakakagigil ka. Umalis ka na dyan. Sipain kita dyan Sige, subukan mo. Irereklamo talaga kita. Alam ko kung ano-ano ang mga karapatan ko bilang miyembro ng TODA. At hindi niyo ako pwedeng gulangan na lang palagi. Aba? Tumatapang ka na ngayon Lalaban ka na ba, Eng-eng? Mga kasama, lumalaban Hindi ako lumalaban. Sinasabi ko lang ang totoo at kung ano ang karapatan ko. Nanatili akong nakatayo. Nakayuko habang unti-unting nararamdaman ang pagtulo ng pawis mula sa aking noo patungo sa aking mga mata. Pero mas masakit ang katotohanan kahit anong pilit kong maging kapaki-pakinabang sa mata nila. Ako ay isang walang kwentang tao lamang. Habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa akin at tumatawa, ako naman ay may nakikita sa likuran ni Jumong. Isang anino. Isang mahabang anino na nakadikit sa kanyang likod. Mukha itong isang malaking gagamba na may mahahabang daliri. Nakayakap sa balikat ng aking kababata. Habang ang dulo ng mahaba nitong dila ay dahan-dahang humahaplos sa leeg niya. Walang nakakakita nito, kundi ako lang. Pinigilan ko ang aking sarili na sumigaw. Alam ko ang anyong yun. Isa yun sa mga nilalang na nagbibigay ng matinding kamalasan sa mga taong kinakapitan nito. Naikwento na ito dati ng lolo ko. Matagal na itong naroon sa terminal. Naghihintay lang ng pagkakataon na tuluyang lamunin ang buong pagkatao ng mga taong puno ng galit at inggit. Sige, pagbibigyan kita ngayon, Jumong Sa'yo na ang biyahin to. Pero sana sa susunod na mga pasahero ko, huwag nyo naman kukunin sa akin. Dahan-dahan akong umatras, kasabay ng pag-atras din ng nilalang na yon, nang kumalma na ang tensyon. Nang makatabi na ako, naupo ako sa gilid ng aking sidecar. Kinuha ko ang isang maliit na bote ng tubig at uminom ng kaunti. Pinanood ko si Jumong na masayang nakikipag-usap sa pasahero bago niya paandarin ang kanyang tricycle.
Maya-maya pa, humagibis na siya paalis. Boyet! Napalingon ako. Si Lola Beng pala. Siya yung matandang tindera ng kape at tinapay dito sa terminal. Matagal na siya rito. Parang siya na ang nanay-nanayan ng lahat ng driver. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa kasi nakatulala riyan. Lola Beng, kayo ho pala. Opo, ayos lang po ako. Oh, nilagang saging, gusto mo ba? Hindi ko na kasi maubos eh. Sa'yo na lang. Kunin mo na. Lamang tiyan din yan. Alam kong hindi ka pa nanananghalian. Salamat po. Kinuha ko ang iniabot niyang nilagang saging na nakabalot sa plastik. Mainit-init pa, pero napansin kong nakatitig siya sa akin. Seryoso ang kanyang muka. Lumingon-lingon muna siya sa paligid, parang sinisiguro na walang ibang nakakarinig sa amin bago siya nagsalita ng mahina. Nakita ko yung ginawa ni Jobong. Alam mo, ang sama talaga ng ugali ng batang yon. Akala mo'y kung sinong hari dito sa terminal. Porket may bagong tricycle. Kaya nga po eh. Pero hayaan na lang po natin, Nanay Beng. Sanay naman po ako sa kanya. Medyo nanginayang lang po ako. Kita ko na po sana yun eh. Pambili din po sana ng gamot ko para sa susunod na linggo. Hay nako, kawawa ka na bata ka. Laging ikaw na lamang ang napag-iinitan dahil alam nilang hindi ka palaban. Oh, heto. Meron ako ditong nakatabing pera. Barya-barya lang ito galing sa benta ko ng kape at tinapay. Simula kaninang madaling araw. Pero siguradong makatutulong din ito sa iyo. Hiramin mo na lang muna. Huwag kang mahihiya. Bayaran mo na lang kapag may sobra ka ng pera. Alam kong kailangan mo ang maintenance mo para hindi ka sumpungin ng sakit mo. Akmang iaabot ni Lola Beng ang nakaplastik na pera mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang tumpok ng barya at lukot na 20 pesos. Pero mabilis ko itong tinanggihan. Hinawakan ko ng marahan ang kanyang kamay at dahan-dahang ibinalik ang pera sa kanyang bulsa. Naku, wag po Lola. Sa inyo po ang perang yan eh. Pagpuhunan niyo po yan para makapagtinda po kayo bukas. Huwag niyo na po akong masyadong alalahanin. Pakinabangan niyo po ang pinagpaguran niyo. May awa naman po ang Diyos. Baka mamaya may sumakay din po sa akin. Sigurado ka ba, Boyet? Opo, huwag niyo na po akong alalahanin. Tumahimik sandali si Lola Beng. Muli niya akong tinitigan na maigi. Yung tingin na para bang binabasa ang buong pagkatao ko. Boyet, bakit mo pa siya iniligtas? Sana ay pinabayaan mo na lang siya. Ha? Ang alin po, Lola? Huwag ka nang magkaila. Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Yung si Jomong, sana hinayaan mo na lang siya. Iyon po ba? Pasensya na po kung nag-iskandalo po kanina. Medyo napuno na po kasi ako eh. Inagawan na naman po kasi niya ako ng biyahe. Tapos, ayaw pang sumunod sa pila. Akala niya po kasi siya ang hari dito sa terminal dahil bago ang motor niya. Hindi yon ang tinutukoy ko, Boyet. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa rito. Natigilan ako. Muntik ko nang mabitiwan ang saging na hawak ko. Napatingin ako ng diretso kay Lola Beng. Sa tagal ng panahon, akala ko ay ako lang ang may ganitong sumpa. Akala ko, ako lang ang nakakakita sa mga bagay na hindi dapat nakikita ng ordinaryong tao. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Nakita ko yung anino na nakakapit sa likod ni Jomong. At alam ko na nakita mo rin yan.
Napalunok ako. Tumingin ako sa paligid. Baka may makarinig sa amin. Ang mga kasamahan ko sa terminal ay abala sa kani-kanilang mga kwentuhan at tawanan. Walang kaalam-alam sa seryosong usapan namin ni Lola Beng. Kailan pa po kayo nakakakita ng ganun, Lola Beng? Huwag mong sasabihin ito sa iba, ha? Matagal na. Nung bata pa ako, bukas na ang mga mata ko sa ganyan. Apo ako ng isang albularyo, kung di mo na itatanong. Talaga po? Hala, akala ko po talaga ako lang ang nakakakita ng mga nakakatakot na multo at nilalang dito sa terminal. May kasama pala ako. Medyo nakaramdam ako ng saya nang malamang may katulad pala ako sa lugar na yon. Napanatag ang loob ko. Pero si Lola Beng, bumuntong hininga siya. Napansin kong naroon pa rin yung inis sa mukha niya. Alam mo, Boyet, sa totoo lang, sana pinabayaan mo na lang na kumapit sa kanya yon. Para wala nang nang-aapi sa'yo dito. Araw-araw ka na lamang niya pinapahiya. Sinisipa, sinasaktan, at inaagawan ng pasahero. Tinatawag ka pang egeng. Masama siyang tao, Boyet. Bakit kailangan mo pa siyang iligtas? Di ko po kayang pabayaan siya, Lola. Kahit ganun po si Jumong, kababaryo pa rin natin siya. May pamilyang naghihintay sa kanya at kapag hinayaan kong tuluyang kumapit ang bagay na yun sa kanya, mapapahamak siya. Hindi kaya ng konsensya ko ang tumunganga lang. Alam ko po ang pakiramdam nang mawalan ng mahal sa buhay. Napakabait mo talaga, bata. Masyado kang mabait para sa mundong ito. Lola naman binibiro niyo naman ako Hindi biro yon. Kung sa iba lang yan, aba, tsak nahahayaan na lang siyang kainin ng sarili niyang karma. Sa sama ng ugali ni Jumong, marami pa ang matutuwa kapag nawala siya sa terminal. Pero ikaw, heto, at nagpapakabayani para sa taong walang ginawa kundi ansaktan ka. Ganun po talaga, Lola. Yun po kasi ang bilin sa akin ni Lolo Teroy nung bata pa po ako. Sabi niya, pagdating sa ganitong bagay, wag po ako mamimili ng tutulungan. Kapag may nanganganib daw po, kailangan iligtas, maski isa pa siyang kaaway. Pero hanggang kailan ka magtitiis, Boyet? Hanggat kaya po, Lola. Hay nako, kung alam lang nilang totoo, na yung tinatawag nilang baliw, ang dahilan kung bakit hindi pa sila kinukuha ni Satanas. Ayos lang po, Lola. Hindi naman po ako humihingi ng pasasalamat nila. Ito po ang mission ko. At tutuparin ko po yun para kay Lolo Teroy ko. Bilib talaga ako sa iyong bata ka. Alam mo, kung nandito lang ang lolo mo, sigurado ako, proud na proud siya sa iyo. Sana nga po, Lola. Sana po nakikita niya ako ngayon. Minsan po kasi, kapag sobrang bigat na at parang lahat sila laban sa akin, kinakausap ko si Lolo sa isip ko. Tinatanong ko siya kung tama pa ba itong ginagawa ko. Naririnig ka noon, Boyet. Huwag kang magduda. Saka wala namang mali sa ginagawa mo. At itong terminal na to, kung wala ka, aba, baka pugad na ito ng mga hindi nakikitang nilalang ng dilim. Kaya nga po tinitiis ko na lang po kahit saktan nila ako Katulad po nung ginawa ni Jumong kanina. Galit po talaga ako sa kanya, Lola. Pero kailangan ko pong pigilan ng galit na yun. Kapag nagpadaig po ako sa puot, mas madaling makakakapit po ang anino at tuluyan na siyang maaangkin ng dilim. Hay nako, kawawa ka na, bata ka. Ikaw na lamang palagi ang nagpapaubaya. Magsasalita pa sana si Lola Beng dahil tila nawiwili sa pakikipag-usap sa akin, pero biglang may tumawag sa kanya mula sa kanyang pwesto. O siya, sige na. Babalik na ako sa pwesto ko.
Ubusin mo yung saging ha. Naglakad na si Lola. Pero bago siya tuluyang makalayo, lumingon ulit siya sa akin at ngumiti ng malungkot. Huwag kang susuko. Kasi kung wala ka, baka matagal na kaming inubos ng mga yan. Opo, Lola. Salamat po. Nang makaalis na si Lola, napahawak ako sa dibdib ko. Medyo gumaan ang pakiramdam ko kahit papano. May isang tao na nakakaintindi. May isang tao na alam na hindi ako baliw. Inubos ko na ang saging at itinapon ang bote sa basurahan. Saka ako bumalik sa tricycle at pinunasan ito. Maya-maya pa ay may narinig akong humaharurot na pumasok sa terminal. Pabalagbag niyang ipinarada ang kanyang makintab na tricycle sa tapat mismo ng pila ko. Sadyang iniharang na naman ito ang likuran para hindi ako makaabante. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at muli akong nilapitan para asarin. Oh, pambira, nandito ka pa? Hindi ko siya sinagot. Ipinagpatuloy ko ang pagpupunas ng aking tricycle. Hoy! Aba, napansin na! Tinapik niya ako ng malakas sa balikat, pero sa halip na mainis, bigla akong natigilan. May kakaiba kasi akong naamoy. Isang masangsang at mabahong amoy na para bang nabubulok na karne na nanggagaling sa kung saan. Agad akong tumingin kay Jumong mula ulo hanggang paa. Inisip ko nung una na sa kanya galing ang amoy na yon. Baka may natapakan o kaya ay may dala siyang bulok na isda sa loob ng kanyang tricycle. Sinilip ko ang sidecar. Malinis naman at walang anumang laman ito sa loob. Ilang sandali pa ay unti-unti ding nawala yung amoy. Hoy, anong sinisilip-silip mo dyan, ha? Baka matunaw yan. Wala kang pambayad dyan. Hindi ko na lang siya pinansin. Lalo pat biglang nagkagulo sa bungad ng terminal. Isang jeep na puno ng mga turista ang huminto at nagsibabaan ang mga pasahero. Agad na naging alerto ang mga kasamahan kong driver at pati na rin si Jumong. Kanya-kanya ng sakay ang mga pasahero sa mga nakapila. Nawala ang atensyon ni Jumong sa akin at mabilis na nakipag-unahan sa ibang driver para makasingit at makakuha ng sakay. Sa gitna ng siksikan at ingay ng mga nag-aalok ng sakay, may isang babaeng dumiretso sa akin. Nakasuot siya ng puting bestida at may hawak na maliit na payong. Mabilis siyang sumakay sa loob ng sidecar ko. Kuya, sa may pantalan po tayo. Magkano po? Sige po. 50 po ang pamasahe doon, ma'am. O sige na kuya, tara na. Iatid mo na ako. Nagmamadali ako eh. Sumakay na ako sa tricycle ko. Mabuti na lang. At pinatabi ng mga kasamahan kong nauna ang tricycle ni Jumong. Wala na akong magiging problema sa pag-abante ng aking sasakyan. Babiyahe na sana ako. Pero biglang may humawak sa manibela ko. Si Jumong na naman. Ma'am, baka mas gusto niyong sumakay sa tricycle ko. Bago po at mabango. Hindi tulad dito. Nakalawangin na, mabaho pa. Bumaba na po kayo dyan, ma'am. Nakasakay na ako kuya. Bakit mo pa ako pinapababa? Ma'am, nagmamalasakit lang naman ako sa inyo eh. Baka kasi hindi kayo komportable rito. Tignan niyo naman itong driver oh. May sakit siya. Baka kung anong mangyari sa inyo sa biyahe. Hindi ko kailangan na malasakit mo. Umalis ka dyan sa daan at nagmamadali ako. Huwag kang abala. Napaurong si Jumong. Nagulat siya sa ginawang pagsusungit sa kanya ng magandang babae. Dahil tumanggi na ito, wala siyang nagawa kundi ang bigyan kami ng daan. O ano, Jumong, paano ba yan? Mauna na kami ha? Inarangkad ako na ang tricycle nang umalis na siya sa tabi ko. Nanatili siyang nakatayo sa gilid, tulala at pinapanood kami hanggang sa makaalis ako sa pilahan. Siguro ay napahiya siya ng gusto dahil sa harap ng maraming driver
ay nabara siya at tinanggihan ng isang magandang babae. Samantala, habang binabagtas namin ang kalsada papuntang Pantalan, kinakausap ako ng aking babaeng pasahero. Sino ba yun, kuya? Yung lalaki dun sa terminal? Talaga bang ganun yun? Inaagawan ka ng pasahero? Opo ma'am. Ayos lang naman po yun. Sanay naman na po ako sa kanya eh. Medyo mainitin lang po talaga ang ulo niya. No, kuya. Dapat hindi mo siya hinahayaan na ginaganon ka. Like, hindi tama yung ganon. It's so unfair. Nakakabwisit kaya yung mga ganong magulang at mapang-api sa kapwa. Masamang tao yun, no? Ramdam ko, kaya ayokong sumakay sa kanya. Hayaan na lang po natin siya ma'am. Pagpasensyaan niyo na lang po. Huwag niyo na po siyang isipin at baka ma-stress lang po kayo. Masisira lang ang araw niyo. Wow, seriously? In fairness sa'yo, kuya ha, mabait ka. Kahit na inaaway ka na, nag-aalala ka pa rin sa kanya. Hay nako. Kung ako lang yon, ay, nasigawan ko talaga siya. Salamat po mama. Ganun naman po talaga dapat eh. Hindi ako pinagkalooban ng kakisigan kaya sa ugali na lang tayo babawi. No, it's not true. Mas pogi ka kaya dun sa siraulo na yun. Alam mo, sa sobrang pangit ng ugali niya, nagmumukha na siyang unggoy, promise. Nagpatuloy kami sa biyahe. Magaan kausap si Cassandra. Mabait siya at kuwela kahit medyo maarte magsalita at hinahaluan ng konting Ingles ang mga sinasabi niya. Hindi ko namalayan na malapit na pala kami sa Pantalan dahil hindi siya nauubusan ng kung ano-anong kwento. Ilang sandali pa ay pumarada na ako sa gilid. Andito na po tayo, ma'am. Wow, oo nga no. Hindi ko namalayan ah. Salamat kuya ha. Anyway, Cassandra nga pala. Ikaw? Boyet po, ma'am. Boyet po ang pangalan ko. Nice meeting you, Kuya Boyet. Thanks for the ride ah. Kahit medyo luma na itong tricycle mo, still, safe pa rin naman tayo nakarating. Hindi tulad ng ibang nasakyan ko. Mga kaskasero sa daan. Inilabas niya ang kanyang pitaka mula sa kanyang dalambag. Kumuha siya ng isang buong 200 pesos at iniabot sa akin. Naku ma'am, wala po ba kayong mas maliit na bill? Wala pa po kasi akong biyahe, wala po akong panukli sa inyo ma'am. It's okay, kuya. Keep the change na. Sa'yo na yan. Naku, wag po ma'am. Nakakahiya naman po, masyadong malaki po to. No, kuya, please. Kunin mo na. Sinishare ko lang ang mga blessing ko sa'yo. You deserve it. Kasi, you're a good guy. Sigurado po kayo, Ma'am Cassandra. Maraming salamat po, Mama. Malaking tulong po ito sa akin. Wala yon. Sige na kuya ha, bababa na ako. Baka maiwan ako ng boat eh. Bye Kuya Boyet. Take care sa pag-uwi. Bumaba na siya at mabilis na naglakad papasok sa terminal ng Pantalan. Napatingin ako sa perang ibinigay niya. Napangiti ako. Sa totoo lang, ay natutuwa ako. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil pakiramdam ko ay may isang tao na hindi ako hinusgahan. Nakakataba sa puso na tinawag niya akong pogi kahit alam kong hindi naman yun totoo. Agad tuloy akong napabulong habang pinapanood ang dalaga habang papasok sa loob ng terminal. Salamat, Ma'am Cassandra. Napakabait nyo. Sana lahat ng pasahero ko katulad nyo. Ibinulsa ko ang pera ng may pag-iingat. Pero nang bigla kong maalala si Jumong, agad akong kinabahan. Alam ko ang galawan ng taong yun. Hindi niya ako titigilan at susubukang kunin ang kita ko. Kaya bago ko paandarin ang makina, mabilis kong inilabas ang pera mula sa bulsa ko at itinago ko ito sa aking sapatos. Bihira na ang ganung swerte, kaya kailangan kong pag-ingatan ang biyaya, lalo pa at para sa gamot ko ito.
Nag-alala ko kasi baka madisgrasya na naman ang perang kinita ko kapag nagkaharap kami ni Jumong doon. Tiyak na kukunin na naman niya ito sa akin ng sapilitan. Umarangkada na ako pero habang bumabiyahe, naisip ko na umuwi na lang muna at wag na munang bumalik sa terminal. Samantala, nang makarating na ako sa tapat ng aming bakuran, agad na sinalubong ako ni Tonton, ang 10 taong gulang na anak ni Jumong. Kuya Boyet, nakauwi ka na pala. Oo, Tonton. Umuwi muna ako kasi medyo sumama yung pakiramdam ko eh. Ganun po ba? Kuya, si tatay kaya, hindi pa ba uuwi? Marami pa po ba pasero ngayon? Hinihintay ko po kasi siya eh. Kasi sabi niya mag-uuwi siya ng cake. Birthday ko po kasi ngayon. Kanina ko pa po siya hinihintay eh. Uy, birthday mo ngayon. Happy birthday, Tonton ha. Nako, pasensya ka na. Baka hindi pa pabalik yun kasi maraming tao sa terminal eh. Naalala ko bigla ang pandesal na binili ko kanina sa bayan bago ako tuluyang umuwi. Inabot ko ito sa kanya. O Tonton, regalo ko sa'yo. Tanggapin mo, pandesal yan. Mainit pa yan. Yan na lang muna ang kainin mo habang hinihintay mo ang cake mo. Wow, salamat po Kuya Boyet. Ang bait-bait niyo po talaga. Ngumiti siya ng malapad. Yung ngiting abot hanggang tenga na tila ba nakalimutan ang pagod sa paghihintay. Sa tuwing nakikita ko ang batang ito, hindi ko maiwasang mapaisip kung paano nagkaroon ng ganong kabait na anak ang isang tulad ni Jumong. Napatitig tuloy ako sa kanyang maamumuka. Binuksan niya ang supot at kumuha ng tinapay. Salamat po ulit dito Kuya Boyet ha. Sige po, pumasok na po kayo. Para makapagpahinga na po kayo. Babalik na po ako sa bahay. Isishare ko po ito kay nanay. Tumango na lang ako sa kanya at nakangiti kong pinanood ang paglayo niya. Nang sumara ang pinto ng kanilang bahay, nanatili muna akong nakatayo sa tabi ng aking tricycle. Saka ko lang unti-unting napagdugtong-dugtong ang mga nangyari. Naalala ko ang pangako ni Jumong kay Tonton, yung cake at yung sorpresa para sa birthday nito. Ngayon ko naunawaan kung bakit ganun na lang kadesperado si Jumong na makaisa sa terminal. Kung bakit handa siyang mang-agaw ng pasahero at makipag-away kahit kanino. Naghahabol pala siya ng pambili ng cake para sa kaarawan ng anak niya. Yung galit ko sa kanya kanina, biglang napalitan ng awa. Alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Kaya naman, naiintindihan ko na siya. Samantala, paglipas ng mga oras, ay nagpasya kong hindi na bumalik sa terminal at magpahinga na lang. Maaga ako natulog. Kaya naman, maaga din ako nagising kinabukasan. 4:00 ay naghanda na ako. Naligo, nagbihis at nagpunas ulit ng tricycle. Saka muling pinaandar ang makina ng aking tricycle. Maaga akong dumating sa terminal. Pero laking gulat ko nang makita kong nagkakagulo ang mga kasamaan kong driver. Boyet, naku mabuti na lamang at dumating ka na. Nagulat ako kay Lola Beng. Maputla siya at hawak-hawak ang kanyang dibdib. Narinig mo na ba ang balita? Ano pong balita? Saka bakit po parang nagkakagulo ang lahat? Diyos ko po, Boyet. May nangyaring masakir sa isla. Ang daming patay. Ano ho? Masakir? Diyos ko, Lola Beng. Sigurado po ba kayo dyan? Sino po ang gagawa ng ganong karumal-dumal na bagay? Hindi ko alam. Umaasa lang naman ako sa balita ng mga tao galing doon, Boyet. Mabuti pa'y pupunta tayo ron sa may pantalan. Nandun daw kasi ang mga bangkay. Po, pupunta tayo sa pantalan kung saan naroon ang mga bangkay? Oo, Boyet. Para makita natin kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Iba kasi ang pakiramdam ko. May masama akong kutob, Boyet. O sige po, tara na po. Sumakay na po kayo sa tricycle ko. Hindi na ako makatanggi
Isinakay ko na si Lola Beng at dahan-dahan kaming bumiyahe patungo sa pantalan. Habang papalapit kami, unti-unting nagbago ang amoy ng hangin. Naging tila malansa ito. Nung una ay mahina lang. Parang amoy lang ng isdang natuyo sa araw. Pero habang umuusad ang tricycle ko, ay mas lalo pa itong tumindi. Isang masangsang at malansang amoy ng sariwan dugo ang bigla kong nalanghap. Napahinto ako sa gilid ng kalsada. Hindi ko na kinaya ang tapang ng amoy. Halos masuka ako. Ayos ka lang ba? Hindi mo na makaya ang amoy. Kung gusto mo, ay maghintay ka na lang dito sa motor. Ako na lang ang titingin. Hindi po, Lola Beng. Kaya ko po to. Kailangan ko rin po malaman kung ano po ang totoong nangyari. Mabilis kong kinuha ang aking panyo at itinali ng maigpit sa aking ilong at bibig para mabawasan ang tindi ng singaw ng dugo na tila nanuot na sa aking ilong. Muli kong pinaandar ang tricycle ko hanggang sa nakarating kami sa mismong pantalan. Nagkakagulo ang mga tao doon. Mabuti na lang at merong mga pulis na nagbabantay para makontrol ang mga taong nakikiosyoso. Naroon na din ang mga taga-puninarya. Matyaga nilang hinihintay ang pagbaba ng mga bangkay mula sa mga bangkang nanggagaling sa isla. May halos 10 katao ang naroon na. Nakahilera sila sa buhanginan. Diyos ko po, hindi ko akalaing ganito kalala ang nangyari sa kanila. Naiisip niyo po ba naiisip ko, Lola Beng? Oo, iho. Hindi ordinaryo ang pagkamatay nila. Imposibleng tao ang may gawa nito sa kanila. Halos pareho kami ng iniisip ng matanda. Lumapit pa kami ng gusto doon, mismo sa tabi ng yellow tape na iniligay ng mga pulis. At doon mas nalantad ang itsura ng mga bangkay. Ang bawat isa sa kanila ay may mahaba at malalim na biyak na nagsisimula sa dibdib hanggang sa dulo ng tiyan. Bukas na bukas ang kanilang katawan at malinis ang pagkakahati ng kanilang balat. Wala na rin silang lamang loob. Tuyo ang kanilang balat at kulay ubi na ang paligid ng kanilang mga tiyan. Aswang, Lola. Mga aswang ang may gawa nito. Oo, Boyet. Mga aswang nga ang may gawa. Pero bakit? Bakit nila ginawa to? Nakakatakot, Boyet. Natitiyak ko, hindi lang isang aswang ang may gawa nito. Madami sila. Nakakatakot nga po, Lola. Ano kayang mga aswang yun? Hindi ko rin alam. Basta-basta na lang nila itong ginawa. Wala silang takot kung pumatay. Kaya pala, may naamoy ako mabaho sa terminal kahapon bago dumagsayo madaming mga pasero. Hindi kaya sila yung mga aswang, Lola? Nako'y mahirap magbintang, iho. Habang seryoso kami nag-uusap, ay bigla kaming nagulat nang may tumawa ng malakas sa aming likuran. Ano ba yan? Pati ba naman ikaw, Nanay Beng? Nahawa na sa pagkaeng-eng nitong si Boyet? Lumingon kami at nakita namin si Jumong. Nakatayo siya sa likuran namin, humihit-hit ng sigarilyo. Jumong? Kanina ka pa ba dyan? Oo naman. Kanina pa ako nakikinig sa walang kakwenta-kwenta niyong pag-uusap eh. Anong walang kwenta? Talaga naman ah. Ang tanda niyo na pareho naniniwala pa rin kay Saswang. At ikaw naman, Nanay Beng. Pati ba naman ikaw? Nagpapaniwala kay Boyet? Sira ulo tong taong to eh. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa mukha ko. Hindi dahil sa pang-iinsulto niya sa akin. Sanay na ako ron. Nainis ako dahil sa kawalan niya ng respeto kay Lola Beng. Tumahimik ka, Jumong. Huwag mong dinadamay si Lola, ha? Huwag ka naman ganyan magsalita sa kanya. Kung sa akin ayos lang, sige, laitin mo ako ng laitin hanggang gusto mo. Tawagin mo akong baliw. Pero si Lola Beng, respetuhin mo siya. Nire-respeto ko naman si Nanay Beng eh, kaso mali yung ginagawa niyo eh. Kapag kumalat ang tungkol sa mga aswang, sino ba maapektuhan? Di ba tayo rin?
Kapag takot ang mga turista, wala tayong pasada. Zero tayo, bokya! Lumapit siya sa akin at dinuro niya ako sa dibdib gamit ang kanyang hintuturo. Makinig ka, Eng-Eng, ha? Yung mga bangkay na yan, baka mga adik lang ang may gawa niyan. O kaya naman mga miyembro ng mga sindikatong nangunguha ng lamang loob para ibenta. Krimen yan, Boyet, krimen. Isang brutal na pagpatay. Tao ang pumatay sa kanila. Hindi mga aswang. Kung yan ang paniniwala mo, di bahala ka. Hindi naman kita ko kontrain Pero sana, wag mo din kaming pakialaman kung anong gusto namin pag-usapan. Dahil wala naman kaming balak na ipagsabi ito. Abay dapat lang. Dahil kapag kumalat yan at maapektuhan ang hanap buhay natin, humanda ka talaga sa akin. Abay, bakit kagad ako? Paano kung may ibang magpakalat nito? Wala akong pakialam kung merong magpakalat na iba. Basta ikaw ang sisisihin ko. Tandaan mo yan. Iniwan na kami ni Jumong. Lumapit siya sa kanyang tricycle at pinaandar ang makina. Ilang sandali pa ay pinaharurot niya na ito palayo. Hindi po siya naniniwala, Lola. Hayaan mo na ang hambog na yon, Boyet. Hindi natin kailangan ng opinyon niya. Sadyang may mga ganyan tao talaga na kailangan muna nilang maranasan bago sila maniwala. Wala na akong nagawa kundi ang panoorin ang mabilis na paglayo ni Jumong. Kinakabahan ako, hindi dahil sa mga banta niya, kundi sa panganib na paparating na hindi niya magawang makita. Tumingin ako kay Lola Beng at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang kulubot na muka. Tara sa isla, Boyet. Po, ano namang gagawin natin doon? Baka kasi may makuha tayong impormasyon doon. Pero Lola, baka nandun pa po yung mga aswang. Delikado po tayong pumunta doon, Lola. Oo nga, posibleng nandun pa ang mga aswang. Pero Boyet, manganganib tayo kapag hindi tayo kumilos. Kailangan natin mangalap ng impormasyon doon para alam natin kung paano tayo kikilos laban sa kanila. Bakit po? Bakit niyo po nasabi yan? May kutob ba kayo masama? Oo, Boyet. May kutob ako na posibleng lumipat dito sa bayan ang mga aswang na yon. Teka, natatakot ka ba? Natatakot? Oo naman, Lola. Sino po bang hindi matatakot sa ganitong pangyayari, di ho ba? Tao lang naman po ako Hindi ka ordinaryong tao lang, Boyet. May mahalaga kang misyon, hindi ba? May iniwan sa iyong tungkulin ang lolo mo. Tuparin mo yon, dahil wala namang kikilos kundi ang mga kagaya mo lang. Kung walang kikilos, gagawin nilang sementeryo ang buong bayan natin. Kaya halika na. Tara na sa isla. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod. Iniwan muna namin ang tricycle sa isang tago at ligtas na lugar malapit sa pantalan. Sumakay kami sa isang maliit na bangkang dimotor na pagmamay-ari ng pinsan ni Lola Beng. Habang binabaybay namin ang dagat, tila nag-iba ang kulay ng tubig. Naging parang itim na tinta ito sa paningin ko. Pero hindi ko na lang sinabi kay Lola. Binaliwala ko na lang. Pagdaong namin sa isla, agad na bumaba kami ni Lola Beng sa bangka. Sobrang tahimik ng lugar at wala kaming nakita maski isang tao sa may dalampasigan. Kaya naman, naglakad kami ni Lola papasok sa may pinakagitna ng isla. Ilang sandali pa ay narating na namin ito at doon namin nakita ang kumpulan ng mga tao. Sa harap ng isang resort, may mga bangkay pa na hindi pa nahahakot papuntang bayan. Nakahiga sila sa lupa at kitang-kita ang kalunos-lunos nilang sinapit. Katulad din sila ng mga nasa bayan. Wakwak ang tiyan at wala na ang mga puso, bituka at atay. Samantala, sa tabi ng isang puno, nakita ko ang isang matandang lalaki. Agad ko siyang nakilala. Siya yung pasahero na inagaw sa akin ni Jumong kahapon.
Nakaupo siya sa lupa. Nakatalungko at yakap-yakap ang sariling mga binti. Nanginginig ang buo niyang katawan habang umiiyak ng tahimik. Lumapit kami ni Lola Beng sa kanya. Ayos ka lang ba? Hindi agad ito sumagot. Tumingin siya sa amin, pero ang paningin niya ay parang tumagos lang. Tay, ako po yung driver sa terminal kahapon. Yung una niyo pong sinakyan pero lumipat po kayo sa kasamaan ko. Kung naalala niyo pa po, gusto lang po naming malaman kung ano po nangyari dito. Tinitigan niya ako. Parang pilit niyang inaalala kung saan niya ako nakita. Dahan-dahan tumango siya. Napalunok at pinunasan ng sipon at luwang humalo sa dumi ng mukha niya. Ikaw nga! Oo, naalala kita. Tay, nasan po yung kasama niyo? Wala na. Wala na siya. Pinatay siya ng mga hayop na yon. Pinatay nila siya nang walang kalaban-laban. Humagulgol ang matanda. Tapos ay napaluhod sa lupa. Nanginginig ang mga kamay dahil sa tindi ng emosyon niya. Huminahod ka. Sabihin mo sa amin kung anong nangyari dito. Anong oras nangyari ito? Gabi ito nangyari. Bandang 11:11 ng gabi ay sumakit ang tiyan ko. Kaya nagbanyo muna ako. Ngunit habang nasa loob ako ng CR, may naririnig na ako mga kaluskos. Tapos narinig ko yung malakas na sigaw ng asawa ko. Napapikit ang matanda. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata na namumugto na sa kakaiyak. Ano pong ginawa niyo? Tinulungan niyo po ba siya? Hindi. Natakot ako. Gusto ko siyang tulungan pero naduwag ako. Nanginig ang tuhod ko nung marinig ko ang malakas na ungol. Sumilip lang ako sa maliit na siwang ng pinto ng CR. Kitang-kita ko ang kusina mula doon. Dahil naiwan namin bukas ang ilaw. Huminga siya ng malalim. Tila kinakapos ng hangin dahil sa pag-alala ng mga nangyari. Nakita ko sila. Bawat isa sa kanila. Ang dami nila. Siguro ay nasa 10 silang nagsisiksikan sa loob ng inupahan naming cabin. Wala akong nagawa. Habang pinagpipistahan nila ang asawa ko, pinapanood ko lang siyang mawalan ng hininga. Wala akong kwentang asawa. Duwag ako! Duwag! Muling humagulgol ang matanda. Ang kanyang mga kamao ay pilit na ibinabaon sa buhangin dahil sa matinding pot at pagsisisi. Pasensya ka na. Kung tatanungin ko sa ito, nakita mo ba ang mukha nila? Yung itsura nila? Sandaling tumigil ang matanda sa pag-iyak. Tumingala siya sa amin at sa kauna-unahang pagkakataon nakita ko ang kilabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nangatog. Oo, kitang-kita ko. Wala silang buhok sa katawan. Pero ang buhok nila sa ulo mahaba. Buwaghag. Matigas at nakatayo na parang mga wire. Ang mga mata nila, Diyos ko, nanlilisik sa pula. Walang puti. Puro pula lang na parang baga. At ang mga ngipin, matutulis at may mahaba silang mga pangil. Napahawak ako sa bibig ko nang marinig yun dahil nai-imagine ko yung anyo ng mga aswang na sumalakay sa kanila. Pero nakakatakot yung mga kamay nila. Ang hahaba ng mga braso nila. Abot ang tuhod at yung mga daliri kasing haba ng mga patalim. Pinaluputan nila ng buhok ang asawa ko. Tapos ay iniangat nila sa sahig. Tapos ay sa kanila sinaksak. Tama na po, tama na. Huwag na po kayong umiyak. Huwag na rin po muna kayong magsalita kung di nyo na po kaya. Hindi.
Kailangan ko masabi to. Ang bigat eh. Nakita ko kung paano nila dinukot ang laman loob niya. Yung bituka, yung atay at puso, pinagkagawa nila. Nagtutulakan pa sila. Parang mga gutom na aso. Kinain nila ang laman ng asawa ko at sinipsip ang kanyang dugo. Ang naiwan lang ay ang kanyang puso. Hinayaan na ni Lola Beng na umiyak ng umiyak ang matanda. Alam niyang kailangan itong ilabas ang sakit. Ilang sandali pa, tumingala ulit ang matanda at nagpalipat-lipat ng tingin sa amin. Pero hindi lang yon. Nang natapos silang kumain, narinig kong nag-uusap sila. Nag-uusap? Aba yan ang pinag-uusapan nila. Pinagkagalitan sila ng isang malaking aswang. Ang sabi, bakit daw kinain yung para sa puon nila? Pinarusahan sila. Sinaktan. At yung isang nanlaban, abay pinatay. Talaga? Anong ibig sabihin doon? Sabi ng isa, binubuhay nila yung kanilang Panginoon. At kulang pa daw. Hindi pa daw sapat yung mga nakuha nila. Kailangan pa raw nila ng mas marami pa para sa puon nila. At pagkatapos doon, isa-isa na sila lumabas ng bahay. Mabilis silang kumilos. Tumalon sila sa bintana. At yung iba sa pinto, naiwan ako mag-isa. Kasama ang bangkay ng asawa ko. Nilapitan ako ni Lola Beng at hinawakan ng maigpit sa braso. Tama ang hinala ko. Hindi lang ito basta pista ng pagkain. May ritual silang ginagawa. Ang buo na sinasabi nila, kung ano man yon, hindi natin pwedeng hayaang magising yon. Kailangan nating lumaban. Lola, paano tayo lalaban sa ganung karaming mga aswang? Ang tanging kakayahan ko lang naman ay ang makakita dahil sa bukas na third eye ko. Maliban dun, anong magagawa ng isang tulad ko na bukod sa eng-eng na may kapansanan pa? Wag na Lola, baka mapahamak lang tayo dyan. Tama ang bata. Huwag na kayong lumaban. Hindi nyo sila kaya. Umalis na kayo. Ilayo nyo ang mga pamilya nyo. Dahil hindi sila titigil pumatay hanggat hindi nabubuhay ang poon nila. Hindi. Hindi kami aalis. May magagawa kami nitong sumoyet. Isa akong makapangyarihang albularya. Kung hindi nyo na itatanong, haharapin ko ang mga aswang na yan at papatayin ko silang lahat. Kayang-kaya ko yon. Napatingin ako kay Lola Beng. Nagulat ako sa ipinakita niyang katapangan at determinasyon. Kailangan na natin bumalik sa terminal gayon din. Kailangan natin balaan ang lahat tungkol sa isang dilubyong paparating. Pero Lola Beng, hindi maniniwala ang mga tao sa atin. Pinagtawanan nga lang tayo ni Jubong kanina eh. Tulad niya, pagtatawanan lang din tayo ng iba. Wala akong pakialam kung tumawa siya. Ang importante, masabi natin sa kanila para kahit papano, kahit may isa o dalawa na maniwala, ay meron pa rin tayong maililigtas. Kaya halika na, magmadali na tayo. Lola Beng, paano si tatay? Pabayaan nyo na ako. Huwag nyo na akong alalahanin dito. Sigurado po ba kayo? Sa bagay, pwede naman po kayong sumabay dun sa mga pulis na sumusundo ng mga bangkay dito. Oo, sa kanila lang ako sasabay. Salamat. Salamat sa inyo dalawa. Medyo gumaan ng konting nararamdaman ko. Malaking tulong na kinausap niyo ako. Wala pong anuman tatay. Mag-iingat po kayo dito ha. Aalis na po kami ni Lola Beng. Nagmadali kaming bumalik ni Lola Beng sa dalampasigan. Halos takbuin na namin ang distansya mula sa resort hanggang sa pinag-iwanan namin ng bangka. Bawat kaluskos ng dahon sa paligid ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Gusto ko nang makaalis sa lugar na yon. Mabigat ang hangin at nanunuot sa ilong ang amoy ng lansa at tuyong dugo.
Mabilis kaming sumampa sa bangka. Hinila ko ang tali nito, saka pinaandar. Pero bago kami makalayo, muli akong napalingon sa isla. Sa di kalayuan, may natanaw akong naglalakad. Nanlaki ang mga mata ko. Nakilala ko siya kagad. Siya yung babaeng pasahero ko kahapon. Yung maganda, yung maputi at mabait na dalaga. Nakasuot pa rin siya ng puting bestida, pero kakaiba ang kilos niya ngayon. Nakangiti siyang naglalakad sa buhangin. Maya-maya ay bigla siyang humarap sa direksyon namin. Kahit medyo malayo, kitang-kita ko ang mukha niya. Nawala ang ngiti niya. Lola, si Mamo, yung pasahero ko kahapon. Baka pwede natin siyang isabay papunta sa bayan. Huwag, Boyet. Huwag ka na bumalik. Pero Lola, kawawa naman. Baka tulad din siya ni tatay na nakaligtas kagabi. Isabay na po natin. Baka patayin po siya ng mga aswang eh. Sabi na huwag na. Tignan mo nga siyang mabuti. Mukha ba siyang takot? Mukha ba siyang malungkot? Hindi naman siya humihingi ng saklolo. Pinanonood lang niya tayong umalis. Pero Lola Beng, Wala tayong dapat pagkatiwalaan sa mga tao sa islang ito ngayon. Posibleng isa siya sa kanila. Ang mga aswang ay magaling magbalat kayo. Ginagamit nila ang anyo ng tao para manlinlang. Kaya bilisan mo na. May kailangan pa tayong gawin, Boyet. Hindi na ako umimik matapos sabihin yun ni Lola Beng. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagpipiloto sa bangka at hindi na muling nilingon ang dalaga. Tama si Lola Beng. Masyadong kalmado ang babaeng yun para sa isang lugar na katatapos lang makaranas ng dilubyo. Pagdaong namin sa bayan, agad naming isinaoli ang bangka sa pinsan ni Lola Beng na si Manggorio. Hindi na kami nagtagal sa may pantalan. Agad kaming sumakay sa tricycle ko. Ramdam ko ang matinding kaba ng mga oras na yon. Pero pilit kong nilalabanan kahit nanginginig na ang mga kamay ko sa manibela. Pagdating namin sa terminal, halos mabingi ako sa tunog ng mga tawanan. Nadatnan namin ang mga driver na masayang nagkikwentuhan sa ilalim ng shed. Ang pinag-uusapan nila, naging blessing in disguise daw ang nangyari sa isla. Marami kasing mga osisero na mga tao ang dumating para makibalita. Kaya sunod-sunod ang pasada nila papuntang pantalan. At isa sa pinakamalakas na tawa doon ay walang iba kundi si Jumong. Masaya niyang winawagayway ang perang kinita sa araw na yon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Uminit ang dugo ko habang naaalala ko ang itsura ng matandang lalaki sa isla. Pinatay ko ang makina at bumaba ako ng tricycle ng padabog. tumigil nga kayo. Nakuha niyo pa talagang magsaya sa kabila na nangyayari sa isla. Grabe kayo. Wala na ba kayong konsensya? Ang daming namatay oh. Tapos sasabihin niyo blessing in disguise? Kasi lumakas ang pasada niyo? Tao pa ba kayo? Natahimik ang lahat. Ang tawa ni Jumong ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakaasar na ngisi. Inilagay niya ang hawak na pera sa kanyang bag. Tumayo siya para harapin ako. Bakit, Boyet? Masama bang matuwa na kumita kami? Yung mga namatay sa isla, wala na kami doon. Mga kriminal ang pumatay sa kanila, hindi kami. Bakit kailangan namin makonsensya? Ang mahalaga sa amin, may pambili na kami ng bigas at may pambili na ako ng cake ng anak ko na hindi ko na ibigay kahapon. Eh ikaw, kung ayaw mo sa grasya, bahala ka. Grasya? Matatawag mo bang grasya yung ang daming namatay? Nahihibag na ba kayo? Alam niyo ba na galing kami ni Lola Beng sa isla? Yung pagkamatay nila, hindi talaga tao may gawa nun. May nakapagsabi sa amin na gawa yun ng mga aswang. At alam niyo bang matapos sa isla, ay dito naman ang isusunod nila? Tatawid sila dito sa bayan, mamayang gabi. Ilang sandaling katahimikan ang namayani pagkatapos kong sabihin yun. Pero ilang sandali ang nakalipas
ay biglang sinundan nito ng malakas na halakak ni Jumong at ng iba pa naming mga kasamaan sa toda. Aswang! Huwag mo nga kami pinaglololoko, Boyet. Ano to, pelikula? O baka naman nakasingot ka ng usok ng tambutso, kaya kung ano-ano na ang naiisip mo. Pumagitna si Lola Beng at siya na ang nagsalita nang makita niyang pinagtatawanan lang ako at walang naniniwala. Makinig kayo kay Boyet. Hindi biro ang nakita at nalaman namin. Yung mga aswang, may binubuhay silang poon at kailangan nila ng maraming alay na lamang loob. Ang terminal na ito, ang pinakamalapit sa Pangpang. Kapag lumubog ang araw, tayo ang una nilang sasalakayin. Kaya babaya, kailangan ay maaga kayong umuwi. Magsipaghanda kayo. Siguraduhin ninyong ligtas ang pamilya ninyo. Tumigil sa pagtawa si Jumong, pero nanatili ang nakakainis na ngisi sa mukha niya. Nilapitan niya ako at tinapik ng malakas ang balikat. Gets ko na. Magaling ka din pala dumiskarte, Boyet, ha? Anong diskarte ang pinagsasasabi mo? Aminin mo na kasi. Gusto mo lang kaming pauwiin ng maaga para masolo mo ang pila mamaya, no? Kasi alam mong mamayang gabi, posible na dumagsa pa ang pasahero dito papuntang Pantalan. Dahil marami pang hindi na-identify ng mga bangkay. Alam mo, sagsag ang pasahero mamaya. Kaya nananakot ka lang tungkol sa aswang para ikaw ang kumita. Aba, ayos din. Ang ganda ng diskarte. Hindi ganun yun, Jumong. Buhay ang nakataya rito, hindi pera. Sos, maniwala ako sa'yo. At ikaw naman, Nanay Beng, pati ba naman ikaw nagpapagamit sa eng-eng na to? Ano? Nahawa ka na rin ba sa sira ng ulo ng lalaking to? Diyos ko, akala ko pa naman ikaw ang pinakamatino rito sa terminal. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Jumong. Hindi baliw si Boyet at mas lalong hindi ako baliw. Baka gusto mo sabihin ko sa'yo ang nakikita kong kapalaran mo pagkatapos ng gabing ito. Mag-iingat ka dahil isa sa mga mahal mo sa buhay ang mawawala. Ano ka mo? Ano sabi niyo? Hindi ko na uulitin ang nasabi ko na. Basta, makinig na lang kayo. Lalong-lalo ka na. Ayoko nang madagdagan ng mga bangkay na nakita namin sa isla at sa may Pantalan. Pero sige, kung ayaw din yung maniwala sa amin, bahala kayo. Wala kami magagawa. Tara na, Boyet. Ihatid mo na ako sa bahay. Tumaligod na kami sa mga kapwa ko tricycle driver. Tapos ay pinaandar ko na uli ang aking tricycle. Dinig ko pa rin ang malakas na hagalpakan nila ng tawa sa likuran namin. Tumingin ako kay Lola Beng. Seryoso ang kanyang muka. Huwag mo kong tignan ng ganyan, Boyet. Sige na, iabante mo na ang tricycle. Hayaan mo na sila kung ayaw nilang maniwala. Hindi natin mapipilit ang mga taong nakapikit ang isip. Masasayang lang ang laway natin sa kanila. Inarangkad ako na ang tricycle palayo sa terminal. Medyo hindi magandang pakiramdam ko sa ginawang yun ng mga kasamaan ko. Ang gusto lang naman namin ay mailigtas sila sa posibleng pag-atake ng mga aswang. Pero ayaw nilang makinig. Halos 30 minuto din kaming nasa kalsada ni Lola Beng bago namin marating ang bahay niya sa dulo ng bayan, malapit sa paanan ng bundok. Isang lumang kubo ito na napapalibutan ng mga halamang gamot. Pasok, Boyet. Bilisan mo. Pagpasok namin sa loob, agad na itinuro ni Lola yung maliit na altar na puno ng mga kupas na ribulto. Diyan sa ilalim niyan, may lumang baol. Kunin mo. Sige po. Lumapit ako doon at nang makalapit ay lumuhod ako at hinila ang isang mabigat na baul na gawa sa maitim na kahoy. Maalikabok ito at may nakaukit na krus sa bawat kanto. Binuhat ko ito ng pilit at ipinatong sa maliit na sala.
Dahan-dahang binuksan ni Lola ang takip. Ang unang nakita ko ay isang mahabang itak. Ang talim nito ay hindi makinis, bungi-bungi at tila kinain na ng mga kalawang sa unang tingin. Sa tabi nito ay may nakalagay na ilang bote ng itim na langis at isang supot na pulang pulbos na parang asin. Lola, ano po ang mga yan? Yan ang gagamitin nating sandata laban sa mga aswang na kubot. Aswang na kubot? Yung po bang tawag sa kanila? Oo. Kung pagbabasihan natin ang kwento ng matanda, mga aswang na kubot ang pumatay sa mga tao doon sa isla. Ang mga buhok nila, ang pinakaarmas nila, humahaba yon na para bang mga buhay na baging na kayang sumakala at pumunit ng laman. At kapag binalot ka ng buhok nila, wala ka nang kawala. Kung ganun kalupit ang mga aswang na yun, bakit naman yung itak na yan ang gagamitin natin? Wala bang mas astig na sandata, Lola? Paano natin sila matatalo gamit yan? Huwag mong maliitin ang itsura ng itak na ito. Dahil yan ay binabad sa katas ng 7 klaseng mapapait na ugat ng halaman at pinagpala ng matatandang orasyon. Ito lang ang kayang pumutol sa buhok ng mga aswang na yon. Kapag ordinaryong itak lang ang gagamitin mo, parang goma lang yon, nalulubog pero hindi makakaputol o makakapatay ng aswang. Alam mo ba kung kanino galing yan? Kanino po? Sa lolo ko, na isang magaling at respetadong albularyo nung araw. Subok na niya ang itak na yan. Nung bata pa ako, naikwento niya sa akin kung paano niya nilabanan ang mga aswang na kubot gamit yan. Talaga po? Naku, pasensya na po kayo kung nag-alinlangan po ako. Ayos lang yun. Basta makikita mo ang galing at bisa niyan kapag sa oras na ng laban. Kinuha naman niya ang bote ng langis na itim. Pinahira niya ng langis ang talim ng sandata. Sa kanya ito inabot sa akin. Pahiran mo ang katawan mo nito mamaya. Amoy patay yan para sa kanila. Hindi kanila kagad na maaamoy o mapapansin. Yung pulang parang asin po. Yan naman. Pwede mo yung gamitin kapag nagkagipitan. Kapag nilagyan mo ng guhit ang lupa gamit yan, hindi nila ito kayang tawirin dahil masusunog sila. Ayos naman po pala, At least, may panlaban po tayo. Sinubukan kong pagaanin ang loob ko at ang sitwasyon. Pero hindi man lang ngumiti si Lola Beng sa biro ko. Sa halip, ay mas lalong sumeryoso ang mukha niya. Tapos ay bigla kong nakita yung matinding pag-aalala. Lumingon siya sa bintana. Lumilipas na ang oras, Boyet. Medyo kinakabahan ako sa paparating na gabi. Muli siyang tumingin sa akin at hinawakan ng aking balikat. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang palad. Ang kailangan nating gawin ay mahanap ang eksaktong kubkuban kung nasaan ang bangkay ng poon na sinasabi nila. At saan naman po natin ito hahanapin? Sa isla po ba? Hindi. Hindi ko sigurado. Pero sa tingin ko ay hindi doon. Dahil ang mga aswang na yon ay tuso at maingat. Hindi nila basta-basta itatago ang pinaka-importanteng katawan ng kanilang kalay sa isang lugar na madaling pasukin o mahanap ng kahit sino. Huminga ng malalim si Lola Beng. Tapos ay may kinuha siyang isang lumang mapa ng bayan na nakatago din sa ilalim ng kanyang altar. Isang luma at naninilaw na papel na may mga sulat kamay na marka. Kung ako ang tatanungin, ang mga nilalag na yon ay mahilig sa mga lugar na kinalimutan na ng tao. Itinuro niya ang isang bahagi ng mapa kung saan naroon ang isang lumang sementeryo. Kumunot ang aking noo dahil ang lupa na yon ay sa mismong baryo namin matatagpuan. Matagal nang abandonado ang lugar na yon
Naaalala ko ang kwento ng mga matatanda na noong magkaroon ng malakas na lindol noong 1991. Nagkaroon ng malaking landslide sa bahagi ng bundok na yon. Halos mahati ang sementeryo. Ang kalahati ay gumuho at nahulog sa bangin. Habang ang natitirang bahagi ay nilamon na ng masukal na kagubatan at mga naglalakiyang ugat ng puno. Lola, ang sementeryong yan ay matatagpuan po sa baryo namin. Pero delikado na po doon. Sabi nila, yung mga nicho doon nakabukas na. At yung iba po ay nakalawit na po sa bangin. Wala na pong nangangas na pumunta dyan. Eksakto, Boyet. Yon ang perpektong lugar para sa kanila. Malayo sa tao, madilim at puno ng enerhiya ng mga pumanaw. Malakas ang kutob kung doon nila itinatago ang sinasabi nilang poon. Nanlamig ang buong katawan ko habang nakatitig sa mapa. Hindi ko akalain na ang kinatatakutan naming lugar noong bata pa kami ay siya palang magiging pugad ng mga halimaw na kubot. Lola, kung ganun po, kailangan ko muna po kayong iwan sandali rito. Napakunot ang noo ni Lola Beng. Halatang nagtataka sa biglaang pagmamadali ko. Lola, ang baryo namin. Nandun ang mga kaibigan ko at kilala ko. Kung tama ang kutob nyo na nandun sa sementeryo, ang puon nila, di malayong mas unang tatamaan ng baryo namin. Dahil literal na nasa bakuran lang namin ang sementeryong yun. Isang talon lang nila sa bangin. Nasa mga kabahayan na sila. Kailangan kong balaan ng mga tao dun. Huwag kang mag-alala, Boyet. Alam mo ba, ang mga aswang, mas pipiliin nila na unahing salakayin ang mga lugar na malayo sa kanilang kubkuban. Dahil tuso ang mga yan, alam nila na kapag sa mismong bakuran nila sila pumatay, mabilis silang matutuntun ng mga tao. Ayaw nilang nabubulabog ang kanilang lungga. Mas gusto nilang magasik ng lagim sa malayo para ang atensyon ng lahat ay mapunta roon. Pero hindi pa rin pwede magpakampante, Lola. Paano kung desperado na sila? Sa bagay, tama ka, iyo. O siya, umuwi ka na. Gawin mo kung ano ang alam mong makabubuti para sa lahat. Dalhin mo na rin itong mga gamit. Kinuha ko ang lahat ng iniabot niya sa akin. Tapos ay pinaandar ko na ang tricycle ko. Nang makarating na ako sa may bukana ng baryo namin, halos nakasabay ko nang dumating si Jumong. Halos nagkasunod lang kami hanggang sa pareho kaming huminto sa kanya-kanya naming bahay. Oh, Boyet! Tignan mo to! Nabili ko na ang cake ng anak ko. Sabi ko naman sa'yo eh. Tama yung sinabi namin kanina na blessing in disguise yung nangyari sa isla. Oh, anong masasabi mo ngayon? Hindi ko na pinansin ang pang-aasar niya. Masyado nang mabigat ang daladala ko para pumatol pa sa kayabangan niya. Nakita ko siyang lumakad papunta sa pinto nila habang masayang tinatawag ang kanyang anak. Tonton! Tonton anak, nandito na si Papa! May dala akong sorpresa sa'yo! Lumabas ka na rito! Andito na ang cake mo, anak! Medyo na-late lang ng konti, ha? Pero binili ko naman yung pinakamalaki. Pero sa halip na masayang bata ang lumabas, ang asawa ni Jumong ang nagbukas ng pinto. Bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalala at agad itong sumalubong sa asawa na parang maiiyak na. Sinabi niya na hindi pa raw umuuwi ng bahay si Tonton mula pa kaninang umaga. Ang sabi ng mga kalaro, huling nakita ang bata na nanghuhuli ng gagamba sa may paanan ng bundok. Nang marinig ko yun, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis kong ibinuwelta ang tricycle ko at muling pinaandar ito ng sagsag. Kailangan kong bumalik kay Lola Beng. Siya lang ang makapagsasabi kung ano ang dapat gawin, lalo na't sa paanan ng bundok huling nakita ang bata. Pagdating ko sa kubo ni Lola Beng, agad ko siyang tinawag. Nakita kong bukas ang pinto pero walang sumasagot.
Kinabahan ako. Hindi siya pwedeng mawala ng mga oras na yon dahil may usapan kami. Siya lang ang inaasahan kong makakatulong ko sa pagpuksa sa mga aswang. Muli akong sumakay ng tricycle at bumiyahe papuntang terminal para tignan kung naroon siya. Pero pagdating ko doon, ang sabi ng mga driver ay hindi naman daw bumalik ang matanda. Tumingala ako sa langit. Kulay kahil na ang paligid at malapit nang kumagat ang dilim. Kinakabahan na ako para kay Tonton. Kinausap ko ng masinsinan ang mga kasamahan naming driver. Mga pare, makinig muna kayo sa akin. Si Tonton, yung anak ni Jumong, nawawala. Baka pwede naman nating samahang maghanap ang kasamahan natin dito sa Toda. Kawawa naman kasi ang bata eh. Inasahan ko na kahit papano ay kikilos sila dahil mga kaibigan at kasamahan namin sila ni Jumong. Pero walang tumugon sa akin. Hindi nila ako pinansin. Ang iba ay tinalikuran ako habang ang iba naman ay nagkunwaring walang narinig. Ayaw nila. Mas mahalaga sa kanila ang perang kikitain sa pagdagsa ng mga taong papunta o paalis mula sa pantalan. Sa gitna ng trahedya sa isla, ang nakikita lang nila ay ang pagkakataong makadami ng pasada. Nagalit ako pero wala akong magawa. Muli kong sinakyan ang tricycle ko at pinaharurot ito. Si Tonton ay kaibigan ko. Hindi ko hahayaan na maging pagkainlan siya ng mga aswang. Tonton, hintayin mo ako. Huwag kang matatakot. Parating na si Kuya Boyet mo. Mag-isa man ako, hindi ko hahayaang maputol ang buhay ng batang yon. Handa akong lumaban para sa kanya. Nang makarating ako sa may paanan ng bundok, ay agad kong ipinarada ang tricycle ko sa isang tagong bahagi sa paanan ng bundok. Nagsimula na akong maglakad. Dito ko naramdaman ang matinding hirap dahil sa kondisyon ng aking mga paa. Bawat hakbang ko sa matarik at baku-bakong daan ay parang isang parusa. Kumikirot ang aking mga binti, pero hindi ko yun ininda. Kumapit ako sa mga baging at mga ugat ng puno para lang hindi ako mahulog o mapaupo. Pilit kong hinihila ang sarili ko paitaas. Iniisip na bawat segundo ay mahalaga para sa buhay ni Tonton. Pagdating ko sa tuktok, bumungad sa akin ang lumang sementeryo. Ang mga nicho ay halos lamunin na ng mga baging. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga gumuhong semento, may narinig akong kaluskos at pamilyar na boses. Tonton! Anak! Tonton, nasan ka na ba? Nakita ko ang liwanag ng isang flashlight na pasulpot-sulpot sa gitna ng mga puno. Si Jumong. Agad ko siyang nilapitan at tinawag. Jumong! Boyet, ano ginagawa mo rito? Paano ka nakakyat? Nandito ako para hanapin si Tonton. Kailangan natin siya mahanap. Kung talagang nagawi siya dito, delikado. Dahil dito sa sementeryong to, posibleng nagkukuta ang mga aswang na pumatay sa mga tao sa isla. Ano ba sinasabi mo? Nag-aadik ka na ba, Boyet? O natuluyan ka na masiraan ng ulo? Hindi. Hindi ito ang panahon para sa asaran. Sinasabi ko na sa'yo, delikado ang anak mo, Jumong. Pagkasabi ko nito, ay biglang may narinig kaming kakaibang tunog mula sa kabilang bahagi ng sementeryo. Agad kong pinapatay ang kanyang flashlight at hinila siya sa likod ng isang malaking nicho. Tago! Bilis! Mula sa pinagtataguan namin, sumilip kami. Doon nakita namin ang mga taong dahan-dahang naglalakad sa gitna ng sementeryo. Mabilis kong binuksan ang itim na langis ni Lola Beng. Kumuha ako ng marami at agad na ipinahid sa aking braso at leg. Ano ba yan? Ang baho naman! Proteksyon to. Para di ka maamoy ng mga yan. Hindi yan mga tao, Jumong. Anong hindi tao? Baka mga kababaryo lang natin yan eh. Naputol ang sasabihin ni Jumong nang makita niya ang isa sa mga ito na biglang dumipa. Sa isang iglap, gumulo
at humaba ang buhok nito na halos umabot na sa lupa. Ang mga mata ay naging pula, tinubuan ng matatalim na ngipin at umungol ng napakalakas. Mabilis na inagaw sa akin ni Jumong ang bote ng langis at agad na nagpahid sa kanyang katawan. At kahit masuka-suka na siya, siga pa rin siya ng lagay para masigurong hindi siya maaamoy ng mga aswang na yon. Sabi ko na kasi sa iyo ngayong alam mo na hindi ako nagbibiro. Oo na, manahimik ka na dyan. At baka mamaya'y mahuli pa tayo. Nang matapos siyang magpahid, ay dahan-dahan kami ulit na sumilip. Laking gulat namin nang makita ang lahat ng figurang nandoon. Isa-isa silang nagbago ng anyo. Naglalabasan ang malalaking kuko nila at nagsisihabaan ang kanilang mga buhok. Isa sa mga naroon ang pumukaw ng atensyon ko. Namukaan ko ang babaeng nakatayo sa gitna nila. Ang dalagang naging pasahero ko, si Cassandra. May dala siyang isang malaking styrofoam box, yung katulad ng ginagamit sa palengke para mapanatili ang sariwa ng mga isda o karne. Ipinatong niya ang box sa ibabaw ng isang nicho at lumingon sa bukana ng kuweba. Ilabas niyo na ang poon. Iaalay na natin sa kanya ang ating nakuwang mga laman loob. Agad na sumunod ang ibang aswang mula sa madilim na kuweba. Inilabas doon ang isang bangkay na agnas na, kulay abo ang balat at nakadikit na sa buto. Boyet, ano yan? Bakit nila nilalabas ang patay? At yung box? Huwag mong sabihin na ang laman yan ay... Tama ka ng iniisip, Jumong. Mukhang dyan nila nilalagay yung mga kinuha nilang lamang loob mula sa mga naging biktima nila sa isla. Nanlaki ang mga mata ni Jumong. Nakita namin kung paano kinuha ni Cassandra ang isang piraso ng puso at inilapit ito sa tuyo ng labi ng agnas na bangkay. Sa isang iglap, ang mga ugat sa liig ng tinatawag nilang poon ay bahagyang gumalaw at ang kulay abo na balat nito ay unti-unting naging kulay ube. Mga hayop! Mga demonyo! Pre, huminahon ka lang. Muntik nang mapatayo si Jumong sa galit. Pero mabilis ko siyang hinila pababa. Manahimik ka muna ha. Kapag narinig nila tayo, hindi lang si Tonton ang mawawala. Pati tayo. Gagawin nila tayong pagkain. Tandaan mo yan. Sa gitna ng ritual, biglang huminto ang dalaga. Lumingon siya sa bukana ng kuweba at nag-utos sa dalawa pa na kasamahan. Kunin niyo na ang mga bihag. Narinig ko ang bulong ng poon. Sabi niya sa akin, sapat na ang 3 puso para tuluyan siya mabuhay. Puso ng isang traidor, puso ng isang inosenteng bata, at ang puso ng isang makapangyarihang albularyo. Nang marinig namin ang salitang bata, agad akong kinilabutan. Mula sa madilim na kuweba, kinaladkad ng 2 aswang ang isang maliit na figura. Agad namin siyang nakilala. Nakagapos ang bata. May busal ang bibig habang pilit na nagpupumiglas. Tonton! Hayop kayo! Bitiwan niyo ang anak ko! Hindi ko na napigilan si Jumong dahil sa bugso ng damdamin. Nakalimutan niya ang lahat ng babala ko. Tumayo siya at agad na sumugod. Ang lahat ng aswang na nandoon ay sabay-sabay na lumingon sa kanya. Agad akong lumipat ng pwesto at lumayo ng bahagya para hindi ako madamay sa pagkabulgar niya. Mabilis akong gumapang at muling nagtago sa isang mataas na nicho. May bisita pala tayo. Dakpin ang isang yan. Huwag din niyong papatayin. Gagawa tayo ng dagdag na piging pagkatapos ng ritual. Pwede nating gawing handa ang isang yan. Agad na sinalubong ng isang aswang si Jumong. Inambahan niya ng suntok ang aswang, pero bago pa man tumama ang kamao niya sa mukha nito, napuluputan na siya ng isang mahaba at maitim na kumpol ng buhok.
Pinaluputan siya nito sa kamay at sa bewang. Saka siya iniangat sa ere. Bitiwan niyo ako! Mga ayop kayo! Tonton! Anak! Anak! Huwag ka matakot! Niligtas kita! Makakaalis tayo rito! Manahimik ka! Hindi na kayo makakalabas ng anak mo! Kayong dalawa, dito na kayo mamamatay! Wala nang nagawa si Jumong kundi ang sumigaw ng sumigaw habang inilapit siya sa kinalalagyan ng agnas na puon. Tapos ay saka siya inihagi sa tabi ni Tonton. Mabilis na tinalian ang kanyang mga kamay at nilagyan din ng busal ang kanyang bibig para tuluyang mapatahimik. Kasunod nito, inilabas nila ang pangalawang biyag. Si Lola Beng, maraas siyang itinulak ng mga aswang palapit kay Cassandra. Sa wakas, ang dugo mo makapangyarihang albularya ang bubuhay sa tuyot na dugo ng aking poon. Matagal naming hinintay ang pagkakataong ito. Kahit nakagapos at madumi ang muka, tinignan siya ni Lola Beng ng diretso sa mata. Walang bakas ng takot ang matanda. Nagkakabali ka, Cassandra. Akala nyo ba, ganun lang kadali ang lahat? Hindi kayo magtatagumpay sa mga gusto nyong mangyari. Ang kadiliman ay laging may hangganan. Nilapitan ni Cassandra si Lola Beng at dahan-dahang hinaplos ang kanyang pisngi gamit ang dulo ng mahahaba at matatalim nitong kuko. Aba, matapang ka, tanda. Pwes ngayon ay papatunayan ko sa iyo minsan na nanaig din ang kadiliman. Talaga? Alam mo, ang dilim ay parang isang anino. Mukhang malaki, mukhang matapang, pero sa isang kislap lang ng tunay na liwanag, naglalaho ito. Akala mo ba ay hindi ko alam ang binabalak ninyo? Ang sementeryong ito ang magiging huling hantungan ninyo. Huwag mo akong daanin sa matatalinhaga mo mga salita, tanda. Saka huwag ka nang umasa na matutupad yung sinasabi mo. Dahil hindi kami ang may lilibing dito kundi kayo. Kasama na ang lahat ng mga tao sa bahay na to. Kapag nagising na ang poon, uubusin namin silang lahat. Wala kaming ititirang buhay. Tandaan mo yan, tanda! Agad na itinaas ni Cassandra ang kanyang kuko at mabilis na itinusok yon sa dibdib ni Lola Beng. Dinukot nito nang mabilisan ang puso ng matanda. Nanlaki ang mga mata ko. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Sa isang kisap mata, nawala ang tanging inaasahan ko. Ang matandang dapat ay gagabay sa akin ay wala na. Mabilis na ipinatak ni Cassandra ang dugo mula sa puso sa bibig ng kanilang poon. Inilapit pa niya ang mismong puso sa labi nito. Naghihintay ng himala, pero lumipas ang ilang segundo. Walang nangyaring kakaiba. Walang naging reaksyon ng bangkay, hindi gaya ng nangyari kanina. Anong nangyayari? Bakit ayaw? Bakit ganoon? Hinarap niya ang bangkay ni Lola Beng at sinipa ito ng malakas sa galit. Impostor ang matandang ito. Hindi siya tunay na albularyo. Nilinlang tayo ng hayop na to. Hindi siya ang hinahanap natin. Nanginig ang buong katawan ni Cassandra sa tindi ng puot. Lumingon siya kay Tonton na nanginginig sa takot sa tabi ni Jumong. Kung ganon, ikaw na ang susunod, bata. Sigurado ko, yang puso mo ay tunay na puso ng isang inosenteng bata. Hindi niyo na ako madadaya. Sa isang kumpas ng kamay ni Cassandra, ang mahahabang buhok niya ay tila naging isang buhay na ahas. Mabilis itong gumapang at pumulupot sa bewang ni Tonton. Saka marahas na iniangat ang bata sa ere.
Nanigas ang buong katawan ko habang tinitignan ang eksenang yon. Sa sandaling yon, wala nang ibang gagawa ng paraan. Kung hindi ako kikilos, pati si Tonton ay mamamatay. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanila, kay Tonton at kay Jumong. Nagpupumigla si Jumong. Pilit siyang kumakawala sa kadenang buhok na nakagapos sa kanya. Pero wala siyang magawa kundi ang panoorin ang sariling anak na malapit nang katayin. Handa ka na bang mamatay, bata? Doon na nagpanting ang tenga ko. Ang takot ay napalitan ng gigil at galit. Bitiwan niyo ang bata! Mga hayop kayo! Tumayo ako mula sa pinagtataguan kong nicho. Sa kabila ng pilay kong paa, mabilis akong bumelo. Isinaboy ko ang isang dakot ng pulang asin sa direksyon ni Cassandra. Ang mga butil nito ay tila mga nagniningas na uling na tumama sa balat ng mga aswang na nakapaligid. Sino ka? Aray! Ang init! Nabitiwan niya si Tonton dahil sa hapdi ng asin na tumama sa kanyang muka. Bumagsak ang bata sa lupa. 2 aswang ang sumugod papunta sa kinaroroonan ko. Sige! Labanan niyo ako! Lumapit kayo! Iwinasiwas ko ang itak. Ang bungi-bungi nitong talim ay naglalabas ng isang kakaibang asul na liwanag tuwing tumatama sa liwanag ng buwan. Nakita ko ang takot sa muka ng mga aswang. Umatras sila, tila napapaso sa presensya ng sandatang hawak ko. Pero hindi pa tapos si Cassandra. Pinunasan niya ang kanyang muka at lumingon sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Ang kanyang anyo ay tuluyan ng naging halimaw at ang bibig niya ay bumuka ng labis at ang kanyang kuko ay humaba palalo. Ikaw! Di ba ikaw yung driver na pilay na nagatid sa akin sa may pantalan? Pero paano? Hindi makapaniwala si Cassandra. Sa gitna ng kanyang galit, nakuha pa niyang manguyam. Ang tapang mo din ah! Bakit anong akala mo? Magiging bayani ka? Tignan mo nga yung sarili mo. Hindi ka nga makatayo ng tuwid. Ang lakas ng loob mong mga mon. Lumingon siya sa mga kasamahan niyang aswang na kanina ay napaatras sa asin. Huwag kayong matakot sa lalaking yan. Isa lang siyang pilay. Lapain siya at itabi ang walang kwenta na yan. Sa isang hudyat ni Cassandra, sabay-sabay na sumugod sa akin ang halos 5 aswang. Ang kanilang galaw ay simbilis ng kidlat. Gumagapang sila at tumatalon-talon sa ibabaw ng mga nicho. Parang sadyang tinatakot ako. Nagkakamali ka! Oo, pilay ako. Pero kaya ko kayong labanan. Kaya kong hadlangan ang kabaliwang ginagawa ninyo. Hindi ko hahayaang mangyari ang binabalak nyo! Nang makalapit ang unang aswang, hindi na ako nag-isip. Buong lakas kong iwinasiwas ang aking itak na bigay sa akin ni Lola Beng. Sa isang iglap, nahati ang aswang sa gitna. At hindi lang basta hiwa, kundi nahati ito ng pahaba mula ulo hanggang sa pagitan ng mga binti. O ano ha? Sino pang gusto sumunod? Sige, sugod kayo! Sumugod kayo! Nagulat ang iba pang aswang. Napako sila sa kinatatayuan nila nang makita ang nangyari sa kanilang kasamahan. Paano nga isang tulad mo ay may hawak na ganyang sandata? Sabi ko naman sa'yo, Cassandra, wag na wag mo akong mamaliitin. Nanlilisik ang mga mata ni Cassandra habang pabalik-balik ang tingin sa akin at sa nag-aapoy na bangkay ng kasamahan niya. Ikaw ba ang ibinubulong sa akin ng poon na siyang makapangyarihang albularyo? Paano nangyari yon? Nung nasa isla kayo, sinabi na matandang babae na yon
na isa siyang makapangyarihang albularya. Pero bakit ikaw ang may hawak ng itak na yan? Isa ka lang pilay! Nangunot ang noo ko. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalo akong nagalit. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon. Tunay ngang mapanlin lang ang mga halimaw na katulad nila. Tama nga ang lolo ko. Sabi niya sa akin nun, huwag kong ituring na sumpa ang kapansanan ko dahil magagamit ko to para malinlang din ang mga kagaya nyo. Mabilis at malakas kong iwinasiwas ang itak. Gumawa ito ng kakaibang sipol o ugong sa hangin. O ano? Gulat ba kayo na isang pilay na driver lang pala ang maghahatid sa inyo pabalik sa impyerno? Sa gitna ng pagkabigla ni Cassandra, muli siyang nagtangka na abutin si Tonton para tuluyan na itong patayin. Pero mabilis ako. Agad ko siyang sinabuyan ng pulang asin sa muka, kaya napaurong siya habang sumisigaw dahil sa sakit at hapdi ng nasunog niyang balat. Tonton, takbo na! Lumapit ka sa akin, dali! Mabilis siyang tumakbo palapit sa akin. Gamit ang itak ko. Isang hagod pa lang ay naputol na kagad ang taling nakapulupot sa kanyang kamay. Tinanggal ko rin ang busal sa kanyang bibig. Agad akong gumuhit ng bilog gamit ang pulang asin. Pumasok ka sa loob ng bilog. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Naiintindihan mo, Tonton? Opo, kuya. Pero ang papa ko, iligtas mo po ang papa ko, parang awa mo na. Oo, sige. Akong bahala sa papa mo. Dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan ni Jumong. Hindi makalapit sa akin ang mga aswang dahil sa takot. Lalo pat sa tuwing susubukan nila ay sinasabuyan ko sila ng asin. Pero bago pa ako makarating sa tabi ni Jumong, ay may mahahabang buhok na pumulupot sa aking mga binti. Nadapa ako. Hinila ako ni Cassandra palapit sa kanya. Pero bago pa niya ako tuluyang mailayo kay Jumong, inunat ko ang aking kamay at hinagip ng itak ang mga taling nakapulupot sa mga kamay niya. Sa isang iglap, nakawala siya. Sunod ay mabilis kong inihagis sa kanya ang pulang asin. Kunin mo yan! Gumawa ka ng bilog sa paligid mo! Hindi sila makakatawid sa guhit ng pulang asin! Nagmamadaling sinunod ito ni Jumong. Isang nagniningas na pulang guhit ang nabuo sa lupa. Sumugod ang dalawang aswang pero tumalsik sila nang parang tinamaan ng kuryente pagdapo sa guhit. Samantala, hinarap ko si Cassandra. Katapusan mo na ngayon, pilay! Hindi na kita bubuhayin pa! Ang kanyang mahahabang buhok ay tila naging mga matatalim na espada. Agad akong gumulong para makaiwas. Saka ko iwinasiwas ang itak sa buhok niya. Aray ko! Ang buhok ko! Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na makabawi. Itinukod ko ang aking paa at sumukod. Sa sandaling yon, ang itak ay biglang naglabas muli ng isang asul na liwanag na parang maliliit na kidlat. Paglapit ng talim nito sa kanyang katawan, ay nahiwa ang katawan niya sa dalawa tulad ng nangyari sa naunang aswang na napatay ko. Nang makitang wala na ang kanilang pinuno, nagkagulo ang mga natitirang aswang pero mabilis silang sinabuyan ni Jumong ng pulang asin. Pinagtulungan naming dalawa na tapusin ang mga aswang hanggang sa pinakahuling miyembro nila. Ligtas na tayo, Boyet. Wala na mga aswang. Pero sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tinig ang narinig namin mula sa madilim na kuweba. Tulong! Tulungan niyo ako! Pumasok kami sa kuweba at hinanap kung kanino galing ang tinig na yon. Ginamit ni Jumong ang kanyang flashlight. Nakita ko ang matandang lalaki na nakilala namin sa isla. Nakahiga siya sa lupa at parang hirap nang makatayo. Nilapitan ko siya pero sa halip na tulungan ay buong lakas ko siyang sinaksak sa tapat ng kanyang puso. Akala mo ba ay maluloko mo pa ako, hayop ka?
Kasamaan ka rin nila. Nagkunwari ka lang na biktima. Pero ikaw, ang nagpapatay sa sarili mong asawa, hayop ka. Hindi ba't siya ang unang inialay nyo? Dahil sinasabi niyong traidor siya? Paano? Paano mo nalaman? Dahil walang ibang may alam sa pinag-usapan natin sa isla, kundi ikaw at si Lola Beng lang. Si Raulo kang traidor ka! Pinagkadiinan ko pa ang saksak hanggang sa malagutan siya ng hininga at tuluyang nasunog ang kanyang katawan. Nang matiyak namin na wala na talagang panganib, pinagtulungan naming buhatin ang bangkay ni Lola Beng at inilagak siya sa loob ng kuweba. Tahimik kaming nag-alay ng maikling dasal bago tuluyang lumisan. Pagdating namin sa paanan ng bundok kung saan nakaparada ang aking tricycle, sandaling tumigil si Jumong. Tumingin siya sa akin ng diretso. Boyet, pasensya ka na. Sa lahat ng pang-aalipusta at pang-aaping ginawa ko sa'yo. Masyado ako naging mayabang. Akala ko dahil pilay ka, wala ka ng silbi. Pero mali ako. Ikaw pa, na tinawag kong mahina at eng-eng, ang nagligtas sa buhay namin ni Tonton. Ayos na yun, pare. Wala naman akong sama ng loob sa'yo eh. Saka matagal na kitang niligtas. Di mo lang alam. Talaga? Iniligtas saan? Saka paano? Sa mga itim na anino sa terminal. Basta wag na natin pag-usapan yun. Hindi talaga ako galit sa'yo. Pero meron na sana akong hihilingin. Pwede bang maging magkaibigan na tayo? Kaibigan? Kulang pa yun, Boyet. Mula ngayon, ituring mo na akong kapatid. At asahan mong sa terminal, wala nang mang-aapi sa'yo kahit na sino. Inilahad niya ang kamay niya sa akin. Tinanggap ko yon at nagkamay kaming dalawa ng maigpit. Matapos yon ay sumakay na sila sa aking tricycle. Masaya ko na nagawa ko ng tama ang misyon ko para mailigtas ang 2 tao na ito at ang buong bayan namin. Habang umaandar kami palayo sa bundok, sinilip ko sila sa sidecar. Si Tonton ay mahimbing nang nakasandal sa braso ng kanyang ama, habang si Jumong naman ay nakatingin sa labas. Nang nasa baryo na kami, nakita naming may mga tao nang nasa labas at nagbubukas na ng kanilang mga tindahan. Hudyat na madaling araw na. Walang sino man ang nakakaalam sa nangyaring digmaan sa taas ng bundok, maliban sa aming 3. Nagkasundo kami na isikreto ang lahat ng ito sa aming mga kababaryo. Samantala, pagkatapos ng pangyayaring yon, ay naging magaan na ang buhay ko sa terminal. Wala nang nang-aapi sa akin. Si Jumong na ang naging katuwang ko sa pagbabantay sa kaayusan sa toda namin. At kapag nagkikwentuhan kaming dalawa, palagi niyang ibinubulong sa akin na hindi lang ako basta isang simpleng driver, dahil ako ay isang tunay na bayani na nakagawa ng isang katapangan na nagligtas sa aming lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may natutunan kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, ay pinatutunayan lamang na huwag nating maliitin o apihin o husgahan ang isang tao dahil lamang sa kanyang kapansanan. Ang panlabas na anyo o pisikal na kalagayan ay hindi sukatan ng tunay na halaga ng isang tao. Madalas, ang mundong mapanghusga ay nakatingin lamang sa kakulangan, ngunit ang Diyos ay nakatingin sa puso, sa tapang, sa kakayahan, at sa layuning inilagay niya roon. Hindi natin alam kung ang taong ating minamaliit ngayon ang siyang tatayo bukas upang ipagtanggol tayo, iligtas tayo sa panganib, o magsilbing ilaw
sa gitna ng dilim. Marahil siya pa ang magiging huwaran ng katatagan, inspirasyon ng marami at tatawaging bayani dahil sa kanyang lakas ng loob at pananampalataya. Ang paghamak sa kapwa ay paghamak din sa likha ng Diyos. Sabi nga sa unang Samuel, Kabanata 16, talata 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang anyo o ang taas ng kanyang pangangatawan, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sa huli, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso at lalim ng pananampalataya. Kaya bago tayo manghusga, alalahanin nating ang bawat tao ay may nakatagong biyaya at misyong maaaring magpabago ng mundo. Ang pag-ibig at paggalang ang tunay na tanda ng marangal na pagkatao, sapagkat sa mata ng Diyos, walang maliit, walang kulang. Lahat tayo ay pantay-pantay sa kanyang paningin. May mga pusong handang maging dakila. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.